mawawala ka, di na iibig pa. Lagi namin sinasama sa misa ang intensyon ng inyong panganay na si Lian. Salamat naman, Monsignor. Yun nga lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapatawad ni Leandro sa pagkamatay ni Lian. Bakit hindi mo siya kausapin? Sabihin mo aksidente ang lahat. Ginawa ko na yan, Monsignor. Sabi niya, tapos na yon. Pero patuloy kami nagkakalayo ni Leandro. Ang gusto ko lang naman sana ay mapatawad niya ako sa pagkamatay ni Lian. Ikaw, Iluminada, napatawad mo na ba ang sarili mo? Mama ka, o di makakapagbakasyon ka pa. Hindi talaga ako pupunta dito, kundi lang dahil kay Rosa Camila. Marami akong ginagawa sa Maynila eh. Ay. Kailan ba gustong dumalaw sa Kapitolyo? Papasundo na lang kita. Dito na lang muna ako sa bahay. Hindi pa naman ako pinapatawag ni Leandro eh. Bakit mo hihintaying tawagin ka? Eh dati nang ganun eh. Ipapasundo niya ako, di pupunta ako. Alam mo, kahit hindi ka tawagin, pumunta ka doon, magpusa ka. Emil, hindi naman ako ganun ano. Hindi pa ba kayo nag-uusap ni Leandro? Wala pang pagkakataon eh. Lisa, ikaw ang gumawa ng pagkakataon. Paano na sa gabi ng pista? Ang tatay ang nanay nagpuputol ng korona sa Lakambini. Oo nga naman, Alicia. Bahala na. Tignan na lang natin kung ano ang dapat. Elaine, pakisabi na lang kay Rosa Camila na nandito na ako. Hintayin ko siya. Oo. Ako, papahinga na ako Pagod ako sa biyahe. Sige. O, mag-bless ka muna sa Tito Nestor mo. Pati sa Tita Lucinda mo, ha? Laki-laki mo na. Tara, nanay. Ano po? Tara. Siya nga pala, anak ni Ate Melissa. Pangalan sa amin ni Nestor. Laki na, ano kuya, no? Laki na nga eh. Parang kailan lang. Ay. Si nanay. Nay. Nay, nandito po si Nestor. Nay. Nay. Pinakain niyo na ba mga aso? Kakainin niyo! Kakainin niyo! Matagal siyang ganyan eh. Nasabi ng doktor, Alzheimer daw sakit niya. Umuwi na si Melissa. Baka pagod na yun. Nay. Miss ko na kayo, Nay. Toyeng! Toyeng! Pakainin mo ang mga aso! Nay, may pakikilala nga pala sa inyo. Nay, asawa ko po, si Lucinda Montemayor. Itago niyo ako! Itago niyo si Melissa! Itago niyo ako! Nay, dito lang po ako, Nay. Nay, wala po Huwag niyo sirain ang bahay namin! wala. Huwag niyo sirain! Nay. Nestor! Kayo! Dito lang po ako, Nay. Huwag niyo sirain ang bahay namin! Hello? Hello, si Panfilo to. Oh, bakit ka tumawag sa akin? Buti na lang wala sila dito. Palis na po ako. Nagkita kami ni Father Ed sa safe house nila sa Davao ako dadalhin. O sige, kamusta mo na lang kay Father? Aalagaan ka niyan dyan sa Davao. Ikaw nang bahala sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Sige na. Bakit para kaya ito nakakita ng multo? Alam ko na. Takot ka malaman kung baho mo, no? Nay. Huwag po kayong matakot, Nay. Asawa ko po si Lucinda. Ang tagal-tagal mong umuwi.
Andito na ako, Nay. Toying? Si Toying. Huwag kayo mag-alala, Nay. Kukuhaan po kayo dito. Si Toying? Ba't ang tagal-tagal dumating? Ba't ka umiiyak? Hana. Kilala kong kamay ito Kanino kaya to? Rosa Camila! Mommy, I missed you. Kung maginan to parang pagkatagal-tagal nang hindi nagkita. Ay nako, Tito Emil, pag ang mga tao nagmamahalan, pag hindi nagkita ng isang oras, matagal na yun. Ano bang nararamdaman mo para sa akin o para kay Ngayon lang tayo nagkita. Alam mo namang di kita matitiis Mamimiss kita. Siyempre. Ika nga dito. Ikaw ang nangyayari sa bahay, Tisa, ha? Nag-aalala ako sa'yo dahil kasama mo si Ernestina. Naku, tumakasan naman si Rosa Camila at saka si Paloma. Nakipagkita ka kay... Naku, malaking gulo yan pag nalaman na naman ng daddy mo. Kung hindi malaking gulo, malaking problema. Bakit ganun reaction ng nanay mo nung marinig niya yung apelidong Montemayor? Natakot lang yun. Bakit? Naalala niya lang yung nangyari sa amin nun. Imalit kami lupa nun. Inagaw sa amin. Inagawang lupa? Pagkatapos, pinagsamantalahan yung kapatid ko. At si Toying ang bunga nun. Sino may kagagawan nun? Malalaman mo rin, Lucinda. Malalaman mo rin. O ano, nahuli niyo ba? Hindi po, sir eh. Napakabilis niya. Hindi namin nabutan. Halugugin niyo ng sumbong, Hacienda. Hindi pa nakakaluyo yun. Alberto, ang dami-dami natin mga gwardiya, may nakalusot pa. Eh kung assassin yun! Napakabobo talaga nito mga ito! Ano ba nakita mo, Ernestina? Yung mama, may takip yung isang mata, parang pisak. Basta nakakatakot yung itsura niya eh. Tapos nakadungo sa bintana ko. Oh! Dapat kasi nagbabantay kayo ng husto. Titiyak nyo na wala nakapasok dito nang hindi nyo nalalaman. Tulog ka sa kayo ng tulog eh. Sige na, nagbantay uli kayo doon. Yes, sir. Emil, komportable ba si Alicia sa rest house? Opo, Gob. Hinahanda ba niya si Rosa Camila sa pagkalakambini? Opo, Gob. Good.
son. I miss you. Okay, sabihin na natin na may kaso sa'yo si Ryan, pero ikaw pa rin ang kailangan ni Rafi. Nandun na nga ako, pero hindi normal yung ganito. Ang premise mo, ang mami ni Rafi, hindi katulad ko. Okay, sabihin na nga natin na gano'n. Pero kailangan pa rin niyang patunayan na hindi ka karapat-dapat sa anak mo. Yun na nga eh. Pag ginawa natin yun, lalabas at lalabas ang tungkol sa ating dalawa. At ano? Ikakahiya mo? Hindi eh. Kaya lang, maintindihan ba yun ng korte? Okay. Alam mo, nagtataka lang ako. Bakit ngayon lang lumabas yung asawa mo at nanggulo? Bakit ngayon lang? Bakit nga kaya? Alam mo, ang saya-saya dito, no? Sana lagi tayo nandito. Actually, sa States, lagi kong ginagawa to eh. Pero, siyempre, mas masaya ako ngayon. Ikaw? Ako? Ewan ko. Kahit delikado, alam ko gusto ko parati kitang kasama. Ay. Ikaw doon na lang kaya ako tumira sa inyo. Hindi nga, pampun ako sa mami mo. Ikaw talaga. Pero kahit na, gusto ko parati kitang kasama. Gusto ko parati kitang katabi. Rosa Camila! Baka naman pwede natin to ayusin ng tayo-tayo lang. Hindi ganun kadali yan. Iniisip ko rin ang anak ko. Nagkamali na ako nung una. Gusto ko naman bumawi. Eh, hindi naman iniisip namin eh. Kung ano makakabuti sa bata. Besides, nag-aaral ngayon yung bata at maganda yung performance sa school. Ayoko namang maguluhan siya dahil lang dito. Hindi na dapat pinalalaki to. Dahil sa bandang huli, yung bata lang ang kawawa. Kahit ano pang sabihin nyo, ang pinakamaganda sa bata, magkaroon ng isang normal na pamilya. Look, isa akong Montemayor. At nagtatrabaho din ako para kay Governor. Matutulungan kita sa negosyo mo dito. Ganyan din sinabi sa akin ni Ann. Sino? Look, I made up my mind. Ayoko na pag-usapan to. Oh, Alberto. Ano nang balita dun sa taong pumasok dito sa atin? May ginagawa ka ba? Sigurado ka ba na walang kinalaman sina Valiente at si Amanda? Bakit parang wala kang ginagawa? Ano ba ang gusto niyo gawin ko? Eh, kumilos ka. Huwag kang papatay-patay. Eh, gusto niya natang gumawa ka ng himala eh. Aba, hindi naman sa ganun, Alberto. Ma, hindi niyo pwedeng iasa sa akin na magagawa ko lahat. Andyan si Amanda, ang dami-dami ko ng problema, nanggugulo pa siya. Pagkatapos gusto niyo lagi may resulta. Uy, ano na ang mangyayari ngayon? Dali, wala tayong magagawa, di maghihintay na lang tayo. Maghintay? O sige, maghihintay na lang ako na may pumatay sa akin. Alberto, ano ka ba? Ayoko ng ganito. Ayoko ng kinakabahan ako. Kumilos ka. Hindi naman kita tinuruan magsinungaling. Paano kung malaman ng daddy mo? Mami, nahihirapan na kami ni Carlito. Sana naman po naiintindihan niya yung sitwasyon namin. Ayoko naman saktan si Daddy eh, pero paano naman yung nararamdaman ko? Sa Camila, hindi naman siguro to pang matagalan. Maghintay-hintay na lang kayo. Oo nga naman, Rosa Camila. Malay mo, magkasundo-sundo rin yung mga daddy nyo. Sorry po talaga. Basta wala nang secret-secret, ha? Boss, parang awa nyo na. Kaibigan ho talaga ako ni Paloma. Hindi nga kayo pwedeng pumasok eh. Sir, kailan ko siya makausap kahit sandali lang. Ay, na pala siya eh. Eh ma'am, nagpupumilit pong pumasok ma'am eh. Eh may instruction sa amin si Gob. Bisita ko yan eh. Eh ma'am, baka matanggal po kami sa trabaho niya ma'am. Akong bahala sa'yo. Opo ma'am. Pasok! Mabuti nakarating kayo dito. Hindi naman mahirap hanapin eh. Okay itong bahay niya. Feel at home. Upo kayo. Oh, ano? May balita na ba sa tatay mo? Mo, wala pa nga eh. Gusto sana makausap si Ate Amanda mo. Makikibalita sana ako. Di ka ba nahihirapan?
Nahihirapan. Sobrang lungkot ko na nga sa bahay. Kaya to, gimmick na lang kami ng gimmick. O tama-tama, piyesta sa amin ngayon. Pwede kayong tumugtog. O ano, enjoy yun, di ba? Pinamanmanan ko yung asawa mo. Yan. May communication pala sila ni Alberto. So, ang ibig mo sabihin, lahat ng to gawa ni Alberto? Akala niya kasi, mauutakan niya ako na magagamit kanyang emotional blackmail para sa akin. Para mawala ako sa focus. Pues, hindi ako tanga para mahulog sa bitag niya. So, anong plano mo ngayon? Just trust me, Luella. Trust me. Ano? Ay, magandang hapon ho. Bakit ka nandito? Ate, ako nagpapasok sa kanya. Wala akong pakialam kung sino nagpapasok sa kanya. Basta gusto ko ngayon din umalis ka dito. Ate, nawawala yung tatay niya. Isa siya sa mga kasama ni Amores para i-rescue ka. Di ba dapat concerned ka naman sa kanya? Wala akong pakialam kahit tauhan pa siya ni Amores. Kriminal pa rin siya. Kung kriminal na nag-rescue sa'yo, eh di ibig sabihin totoo yung balita na may misteryo nakabalot sa pagkakarescue sa'yo. Pati mga taong walang kinalaman sa buhay natin, ginagamit mo. Anong gagawin mo? Magdedemanda ka? Para sa anong kaso? Oh, don't worry, Big Brother. Hindi ako magdedemanda. At hindi rin magdedemanda si Luella. Pero maririndi ka sa matitikman mo.